Praise the Lord. Isang pinagpalang umaga po sa lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakisabi naman sa katabi mo, good morning. At ulitin mo muli sa kanya. Sabihin mo, masaya ako at ikaw ang katabi ko. Okay. Sa kabila, sabihin mo rin sa kabila, binuo mo yung araw ko. Okay. Yan, sinasabi ko sa'yo, nagkamali ka ng tinabihan eh. Okay, nandito na po tayo sa ating pong last topic sa series po natin ng Psalms 23. Sino po dito marami na pong natutunan? Sino po dito napagpala ng salita ng Diyos? Sa mga nakaraang linggo, buwan na tinalakay po natin Psalms 23. Sobrang laking tulong nito sa ating buhay. Alam niyo po, panalangin ko palagi sa Panginoon sa tuwing ako po'y tumatayo, na hindi lang basta mapakinggan po ninyo yung kanyang mensahe, kundi magkaroon ito ng buhay sa inyong puso. Magamit po natin to sa pang-araw-araw na ating buhay, magbigay kalakasan, kapayapaan, katatagan, kagalakan sa atin. Amen po ba doon? No? Hindi lang tayo nandito para kumanta lang, at hindi tayo nandito para ma-entertain. Nandito po tayo para katagpuin ng Panginoon at mabago po tayo ng kanyang salita, no, mapuspos tayo ng kanyang presensya, at naniniwala ko kapag hinipo ng Diyos ang buhay mo, maniwala kang magbabago po ang lahat. Your life will never be the same again. Amen? No? Sino po dito, kung bakit ka narito ngayong umaga kasi meron kang ine-expect kay Lord? Okay? May magandang gagawin si Lord sa umagang ito. Hallelujah! Tama po ba doon? No, naniniwala po ba tayo na merong magandang gagawin si Lord sa umagang ito? Now, gusto ko pupuntahan natin itong last subject po natin. I hope na natatandaan niyo pa po yung mga tinalakay po natin ng mga nakaraang linggo at buwan. No, nag-start po ang taon, ang naging series na po natin ay ang goodness ng Lord, no, ang Psalms 23. At gusto ko lang i-summarize sa inyo kung paano natin binalangkas to at ano yung mga nakuha po natin, natutunan po natin. Pwede bang pakidrop po, Sister Ivy, no? Para po sa lahat na narito, kapakinabangan ng lahat. Sabi niya, the Lord is my shepherd, I shall not want. Dito tinalakay natin na ang Diyos ay tunay na tapat at di tayo pinagkukulang. Yan po ay yung ating daily need. Okay? Sabi nga kayo sa kinanta, no, hindi pa natin hinihingi sa Kanya yung mga bagay na gusto natin o pangangailangan natin. Alam na ng Diyos yun. At committed ang Diyos sa iyong mga pangangailangan. Okay? Nais lang ng Panginoon na siya yung pagkatiwalaan mo. Tama po ba doon? Kasi si Lord hindi siya mamumove ng mga needs mo eh. Mamumove siya ng faith mo eh. Okay? At si Lord committed sa needs mo. Pangalawa, sabi diyan, He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still water. Nakalagay dyan, ang pinag-usapan po natin dito yung rest, refreshment, o yung peace. Amen po ba doon? No, yung rest, He makes me to lie down in green pastures. Kaya minsan si Lord gumagawa na siya ng mga bagay na para mapahinga ka lang eh. Tama po ba doon? And He leads me beside the still waters. Grabing refreshing yan. Refreshment and peace. Sabi diyan, He restores my soul. Okay, it talks about forgiveness, no, yung mga guilt, shame, yung fear na binilagay sa atin ng kaaway, yung condemnation, nandyan po yan. Kaya si Lord, kinatagpo niya yung ating kaluluwa, no? Kinalma niya ang ating isipan, ang ating kalooban. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Andyan yung direction. Si Lord kasi ang nag-lead sa atin. Kapag ikaw ang nauna sa buhay mo, mapapahamak ka. Amen po ba doon? Kasi tayo po, tinalakay po natin ito, no? Dinescribe po tayo sa Bible na sheep tupa. Ang sheep po short-sighted po yan, hindi niya nakikita yung malayo. Kaya kailangan niya ng shepherd, very dependent po ang sheep sa shepherd dahil maliligaw siya kapag walang nanguna sa kanya. Amen po ba doon? So si Lord, siya yung direksyon. Kapag si Lord ang nauna, sigurado hindi ka ipapahamak ng Panginoon. Tama yung buhay mo, tama yung landas mo. Hindi ka dadalhin ng Diyos sa kasalanan eh. Tama. Hindi sisirain ng Lord ang buhay mo. Magandang plano ng Diyos sa'yo. Kaya kung hahayaan mo ang Lord na manguna sa buhay mo sa taong ito,
Kapatid, itong taon na to, pinaka-best year mo na to. Amen po ba doon? No? Sabi diyan, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. So makikita natin dito yung companionship, yung presence ng Lord, na anumang yung tunang ating buhay, nasa madilim man tayong season ng buhay po natin, nasisigurado po natin na ang presensya ng Diyos ay kasama natin, na hindi ka nag-iisa sa pinagdadaanan mo. Maaring sinasabi sa'yo ng kaaway na mahina ka, wala kang laban, hindi mo kayang makaalis dyan sa problema na yan. Pero, sabi diyan ni David, even though I walk through the valley of shadow of death, I fear no evil. Bakit? Kasi yung courage na meron si David, yung pagkakaunawa niya, na kasama niya ang Diyos doon sa kanyang madilim na buhay. Na yugto ng kanyang buhay. Amen po ba doon? And for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Yan yung comfort. Diba? Minsan si Lord, ginagawa, dinidisiplina po tayo, pero doon sa disiplina rin, nandun naman yung comfort eh. Amen po ba doon? Kapag mapagmahal kang magulang, di ba? After mo bigyan ng aral yung anak mo, nandun naman yung comfort bilang isang magulang eh. At binanggit po dito, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Okay, andyan yung favor, yung victory. Grabe, no? Talagang sa harap ng mga kalaban mo, talagang pinaya sila ng Diyos. Dahil merong inihanda ang Diyos sa iyo doon sa lamesa na yon, na napakagagandang mga bagay na inihanda niya. Amen po ba doon? At ang pinakamahalaga dito, hindi yung mga nakalagay sa lamesa, kundi kung sino yung kasama mo sa lamesa. Amen po ba doon? Si God. No? Si God, siya yung nag-host dito eh. Siya yung nag-prepare para sa iyo. Kaya walang magawa eh. Walang magawa ang mga kaaway mo because the Bible tells us, no weapon formed against us shall prosper. Amen. Sigurado ang katagumpayan. And then you anoint my head with oil. Of course, nandyan yung protection. And sabi, my cup runs over. Abundance. Kaya pinagpapala ka. Hindi ka lang isasakto ng Lord ngayong taon. Merong plano ang Diyos, naisin ng Diyos, na hindi ka lang basta ma-feel, kundi mag-overflow ka. Amen po ba doon? No, yung talagang sobrang pagpapala sapagkat kapag nag-umapaw ka, yung umapaw sa iyo, yun yung magiging blessing sa iba. Amen. No? Yun yung influence, yung impact ng buhay mo na pinagpala ng Diyos. At dito po, sa last statements po ni David, ito na po yung last session po natin. Are you with me? Because sa susunod na linggo, pag-uusapan naman natin yung love. Yan, di ba? Kasi sa Saturday, sa Friday po, meron. Now, puntahan po natin, ito pong sinabi po ni David. Sabi niya, surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Now, alam naman natin kung sino sumulat po nito, si David po. At sinulat niya po ito nung panahon na siya po ay talagang devastated. Bakit? Kasi pinaghahanap siya ni Saul para tugisin, para patayin. No? Nag-utos si Saul sa kanyang mga sundalo na hagilapin, hanapin si David. Okay, gawin ang lahat-lahat. Makita lang si David para ano po? Para hindi para i-reward para patayin. Andiyan ba tayo? No? So, nag-commission po si Saul po dito. So, si David, no, he is being pursued aggressively by the enemies. Talagang ang humahabol kay David ay mga kalaban. Hinahunting siya. Come on, nandiyan ba tayo? Kaya naman, nung sinulat to ni David, dinescribe niya na kahit may mga kalaban na humahabol sa kanya, ang kanyang paniniwala, ang Diyos na nag-iingat ng kanyang buhay, no, ang nakabakap sa kanya ay hindi mga kalaban, kundi ang kabutihan at habag ng Diyos ang nakabakap sa kanya. Amen po ba doon? Ang sabi po ni David dito, no, surely, so he is convinced, I know that I know, guaranteed, absolutely, without a doubt, surely, ibig sabihin niyan, this is not a question mark. He didn't say na
I think or I hope so. Goodness and mercy shall follow me. Hindi ito siguro o baka sakali. Hindi ito sana. Kundi nakasisigurado tayo. Walang kaduda-duda. Tiyak na mangyayari. We are certain that the goodness and mercy of God shall follow us all the days of our lives. Sigurado. Amen. Hindi ito baka o sana. Hindi po. Tiyak po itong mangyayari at nangyayari. Amen po ba doon? Parang wala pong tao. So if you are in Christ, God's goodness, and love will follow you at all times. Sino po dito ng mga nakay Kristo? Amen? Now, interesting because yung word na follow po dyan, it means to pursue. Yung follow, to pursue, to follow after, ito matindi, to hunting you down. Chasing you down. Wherever you go, no matter what happens, God's goodness and love will follow you, will hunt you down, and follow close after you. Grabe, hinahunting ka. Pinaghahanap ka, nandun sa'yo. Amen po ba doon? No? Yung word na follow dyan, hindi po yan yung passive word na, for example, merong isang aso, sumusunod sa kanyang amo, nakaganon. Siyempre, kung saan pumunta yung amo, gagawin ng aso, susunod-sunod lang. Hindi ganon yung follow dyan, hindi yung passive. It is a very active word. Na ibig sabihin po nito, pag sinabing follow dyan, you hunting you down, sa madaling salita, yung para alam niyo yung police na may hinahabol na kriminal, talagang gagawin lahat. Ko-cornerin niya, talagang hindi ka makakatakas. Ganon ka-aggressive. Ganon ka-aggressive. Habulin mo siya, talagang hinahunting, hanggang nandiyan ka sa gitna. Huwag mong patakasin yan, huwag mong patakasin yan. Hindi siya yung parang naglalakad lang. Hallelujah. Parang wala pong tao po rito. Follow means to actively chase. To chase you down with the intention of catching you. Wow! Diba? Bakit hinabol ng pulis ang kriminal? Para mapasa kamay nila, mahuli. Ganon ang goodness ng Lord. Ganon ang mercy ni Lord. Merong intention na na mahuli ka. Na maranasan mo. Amen. Andiyan mo ba tayo? With intent to capture. Grabing pursue po ito, grabing follow po yung binanggit po dito. Ang agandahan, ang nag-chase sa'yo, according sa song ni David, actually song tong Psalms 23 hindi guilt. What's chasing you down is not guilt, is not shame, or regret. It's nothing from your past. Your past is not chasing you down. Hindi yung past mo ang nag-chase sa'yo. Kasi minsan ganyan tayo, di ba? Para kang hinahabol ng past mo eh. Di ba? Para i-condemn ka, para takutin ka, para magbigay ng shame sa'yo. Pero sinabi ni David, hindi yan yung nag-chase sa'yo bilang anak ng Diyos. Kundi ang goodness at ang mercy ni Lord ang nagpurpose sa'yo, ito yung humahunting po sa atin. So when you are in Christ, you are not pursued by your enemies. Amen? But you are pursued by God's own goodness and loving kindness. Come on, nandiyan mo tayo? You are surrounded by His love. No? The shepherd goes before you and God's goodness and love behind you. Anong ibig sabihin nito, kapatid? Hindi mo man alam kung ano yung mangyayari sa susunod na araw.
Pero nakakasigurado ka kung sino ang nasa unahan mo. Amin po ba doon? Hindi ka matatakot, kapatid, sa kung ano ang haharapin mo kasi alam mo kung sino ang nasa behind mo. Kung ano ang nasa behind mo. Ibig sabihin, hindi ka matatakot sa araw ng bukas kapag alam mo kung sino ang nasa unahan mo at kung ano yung nasa likuran mo. Ang nasa unahan mo ay ang mabuting pastol. Amin po ba doon? No? Siya yung gumagabay sa iyo, nangunguna sa buhay mo na hindi ka ipapahamak. Jesus Christ is our good shepherd. Alam ng Diyos kung saan kanya dadalhin. Alam ng Diyos kung paano ka makakapunta doon sa magandang destination mo. Sa magandang plano niya sa buhay mo. Nasa unahan mo ang Panginoon at nasa likuran mo naman ang goodness at mercy ng Lord. Bakit kaya nakabackup sa likuran mo, hinahunting ka, nagpa-follow yung goodness at mercy ni Lord? Kasi ang kaaway, ang target niya sa iyo, ang likuran mo. Siyempre, habang nagpapasa, di ba, ang likuran mo, vulnerable yan sa mga predators sa mga wolves, sa mga lions. Kaya ang kaaway nung ginagawa, nung wala ka sa Panginoon, hinahaltak pamilya mo, sinisira pamilya mo, sinisira buhay mo. Sinisira yung tahanan mo. Are you with me? Nandiyan ba tayo? Kaya makikita mo yung mga tao, nandun sila sa pinaka-despair na buhay nila. Hopeless sila. Merong guilt, merong shame. Nandun sa kanila yung condemnation. Bakit? Kasi kapag wala ka sa Panginoon, ito yung nag-hunt sa iyo. Amin po ba doon? That's why nung nakakilala ka sa Lord, hindi na yan ang nagpupursue sa iyo. Andiyan ba tayo? No? Ang umahabol ngayon sa iyo, yung goodness at mercy ng ating Panginoon. Tandaan niyo po, ang blessing ng Lord ay hindi dinisenyo ng Panginoon para habulin mo. Kaya maraming Kristiyano stress ngayon. Kakahabol sa pagpapala. Hindi nila ma-enjoy yung bawat araw na ibinibigay sa kanilang Panginoon kasi lagi silang aligaga, lagi silang takot sa kung anong mangyayari sa araw ng bukas. Kaya kakahabol sa pagpapala, makikita mo ang buhay ay pagod na pagod, mukha ng kawawa. Bakit? Sapagkat hindi dinisenyo ng Panginoon na ang pagpapala ay ikaw ang hahabol. Kundi ang pagpapala, yan ang susunod sa'yo. Habang sumusunod ka sa Panginoon, ang blessing ay nakaback up sa'yo. Come on, nandiyan pa tayo. No, our business is to follow our good shepherd. Amin po ba doon? At ang shepherd naman natin, ang good shepherd ng ating, mag-back upan niya tayo ng mga pagpapala na buhat po sa Kanya. Parang wala pong tao po rito. No? Kaya habang ginagawa mo yung mga bagay na pinagagawa sa iyo ng Diyos, kapatid, nakabakap sa iyo ang buong puwersa ng kalangitan. Bukas ang langit palagi para pagpalain ka. Pero subukan mong habulin yung pagpapala. No? Makikita mo sarili mo, pagod na pagod. Stress na stress. Nakita mo ba yan? Sino din nakakita ka na tingin, ang daming pera pero mukhang kawawa? Ibig sabihin, pera lang yung katumbas ng bawat araw mo. Sa halip na ma-enjoy mo, kawawang-kawawa ka na, kakahabol sa blessing. At ito matindi. Sabi sa Bible, ang pera mabilis kumawala, parang agila. Lumilipad bigla. Pagkahuli mo, wala na mamaya. Amen po ba doon? Kaya hahabol ka uli. Walang katapos ang paghabol. Amen po ba doon? Sabi to, surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Every single day, this tender affection and unchanging love of God will be a never-ending pursuit of David
Yun na, up to the end of his days eh. Ibig sabihin, pag tinignan mo yan, wala na si David, pero yung nakasunod pa sa kanya yung kabutihan ng Panginoon eh. Hanggang ngayon, nakikita pa rin natin yung goodness ng Lord, nakabackup pa rin sa buhay ni David. Hallelujah, diyan ba tayo? At itong pag-ibig, itong habag at kabutihan ng Diyos, ang siya ring nagpupursue sa bawat anak ng Diyos. Amen po ba doon? At yung kabutihan ng Panginoon, tandaan mo, hindi to humihinto. Hindi to nag-rest day, wala siyang sabbatical. No? At hindi siya natutulog. No? Kapag natutulog ka, ang goodness ng Lord ay hindi naghihintay para gumising ka. Hindi, ang goodness ng Lord ay nandun. Kasama mo. Amen po ba doon? No? So every day, God's goodness and love are there for you. Kaya sabi po sa Lamentations chapter 3 verse 22 to 23, the faithful love of the Lord never ends. Hallelujah. Diyan pa lang, masasabi mo na, grabe Lord, ang katapatan mo ay pangwalang hanggan. Ibig sabihin, hindi hihinto. Sasablay ka, magkakamali ka, hindi ka magiging tapat sa Panginoon, pero kahit hindi ka naging tapat sa Kanya, mananatili pa rin siyang tapat sa'yo. Yes. Amin po ba doon? Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakadepende sa pag-ibig mo sa Kanya. Kaya para kay David, ganito yan eh. No? Bagamat nabigo niya ang Panginoon sa buhay niya, no? Yung kay Bathsheba, kay Urias, pero makikita po natin yung favor ng Lord, yung blessing ng Lord, yung grace ng Lord nandun pa rin eh. Hindi huminto. Hindi siya iniwan sa ere. Ganon ang kabuti ng Panginoon. Kasi ang pag-ibig mo kay Lord, nag-fluctuate yan eh. Nagsasubside yan. Nagre-rest yan. Natutulog yan. Yung pag-ibig mo kay Lord, humihinto. Pero sinisigurado ng Panginoon, yung pag-ibig at kabutihan at katapatan niya, kailanman ay hindi hihinto at magpapatuloy magpakailanman. Kaya sa akin, the faithful love of the Lord never ends. His mercy never ceases. Great is His faithfulness. His mercies begin afresh each morning. Kaya po kung panalangin ko po sa bawat isa po sa atin, every day, no, ma-sense po natin, ma-address po natin yung magagandang bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay po natin, yung kabutihan ng Panginoon sa buhay po natin. Now, let's talk about the goodness and the mercy of God. Now, the word goodness, tinignan ko, it refers to those things which are good and pleasant. Good and pleasant. At alam naman natin, God is good in His character and in His nature. Amin po ba doon? Kahit wala pa siyang ginagawa, ang Diyos mabuti na. Kasi likas sa Kanya ng pagiging mabuti. Amin po ba doon? So our God is a good God. Psalms chapter 100 verse 5, for the Lord is good. His unfailing love continues forever. Tingnan niyo po ha. Laging walang katapusan eh. No? And His faithfulness continues to each generation. Hindi napapatid. Sabi niya, for the Lord is good. Nahum chapter 1 verse 7, the Lord is good. He is a safe place to go to in times of trouble. He takes care of those who trust Him. So pag sinabi natin goodness or good, ibig sabihin yan, beneficial po yan. Tama? For example, kapag gumawa ka ng kabutihan, may nag-benefits nun. Tama po ba doon? Yung kabutihan ng Diyos, tayo po ang nagbe-benefits. Tayo po ang nakikinabang. May kapakinabangan sa kabutihan po ng Panginoon. And the word mercy is a special word for God's covenant love for His people.
Ito pala yung covenant ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Sa iba po, nakatranslate po ito na loving kindness. His loving kindness. Hindi ito yung mercy na makikita na sa Bible sa Old Testament about justice. Okay? Ito po yung mercy na patungkol po sa care, sa protection, sa pag-iingat, sa pangangalaga at pagmamahal ng Diyos sa atin. His loving kindness. Amen po ba doon? No, it refers to God's steadfast, loyal, covenant commitment to His people. Na ang Lord, yung pag-ibig niya sa iyo, loyal, committed. Amen po ba doon? Covenant. May kasunduan na nangyari na na si God, nagpasya siya na ang kanyang katapatan at ang kanyang kabutihan ay mararanasan mo habang buhay. Amen. And God's goodness is favorable and beneficial. May kapakinabangan nito. Dahil sa kabutihan ng Panginoon, aminin na po natin na ingatan ng ating buhay. Nasagip po tayo sa anumang kapahamakan. Amin po ba doon? Iniligtas tayo. Kung hindi dahil lamang sa pag-ibig at kabutihan ng Diyos, malamang sa malamang napahamak na po tayo eh. Kung hindi lamang sa pag-ibig at kabutihan ng Diyos, malamang sa malamang, sira na buhay mo. Wasak na pamilya mo. Bakit? Dahil sa mga maling desisyon na ginawa natin sa buhay. Na parang tayo na yung naghukay ng sarili nating bangin na tayo po yung mahuhulog. Pero kahit nagkamali ka, kahit nagkasala ka, hindi nais ng Diyos na mapahamak ka. Kaya dahil sa kabutihan ng Panginoon, sinagip ka niya, iniligtas ka niya doon sa kapahamakan at pagkasira ng buhay. Imagine mo, nandiyan ka sa kondisyon mo ngayon. Amen po ba doon? Parang wala pong tao po rito. No? Kaya kapag naintindihan mo, naunawaan mo, pagkatapos maranasan ng kabutihan ng Diyos, naisip mo lahat-lahat, alam mo, hindi magiging mahirap sa iyo na ibigay ang buhay mo sa Kanya. Hindi magiging mahirap sa iyo na pagsisiya mo lahat ng karumihan mo nung naranasan at naunawaan mo ang kabutihan ng Diyos. Amen po ba doon? Why? Because the Bible tells us the goodness of God is intended to lead you to repentance. The goodness of God shall lead you to repentance. In other words, kung bakit ka tumalikod sa iyong kasalanan, hindi dahil sa natatakot ka sa apoy ng impyerno, hindi dahil sa baka mapahamak ka, no? Kung bakit mo sinuko ang buhay mo sa Panginoon, kung bakit mo ibinigay ang lahat-lahat sa Diyos, yun ay dahil naranasan mo, naunawaan mo kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo. Amen po ba doon? Nandiyan po ba tayo? Yung tingin mo, bakit ka kaya napunta sa ganyang kalagayan? Dahil ba mahusay ka? Dahil ba magaling ka? O dahil lamang sa kabutihan ng Panginoon? Amen po ba doon? So, ang unang cause niyan, kapatid, ng goodness ng Lord, the goodness of God will lead you to repentance. Dito tayo eh. Lord, sige po, gamitin mo na ang buhay ko. Grabe, sino ba naman ako para tanggihan kita? Sa lahat ng ginawa mo sa akin, sa pagsagip mo sa buhay ko, sa pagliligtas mo sa akin, Lord, binibigay ko sa iyo ang aking buhay. Kaya yung
Yung taong nagsuko ng buhay sa Panginoon dahil sa takot, delikado yon. Ang pagbibigay ng buhay sa Panginoon, kapag naunawan at naranasan mo at naintindihan mo kung gaano kabuti ang Diyos, yun ang totoong repentance mo. Amen po ba doon? Pangalawa, yung goodness ng Lord, it will cause you to rest. Rest. Una, repent. Pangalawa, rest. Ano ibig sabihin? It will bring you into a place of rest. Bakit? Kumpiyansa ka na ang Lord, able siya nakatagpuin yung pangangailangan mo. Able ang Lord na i-bless ka. Kumpiyansa ka na ang Diyos tapat sa buhay mo. Nakakapagpahinga ka, kapatid, may kapayapaan sa puso mo kasi alam mo ang Diyos ay mabuti at tapat sa iyo. Amen po ba doon? Committed ang Diyos sa iyo. So, ibig sabihin, dahil umaasa ka sa kabutihan ng Panginoon, ang nangyayari, hindi ka lumalagpas sa boundary mo, sa borderline mo. Kasi pa may borderline na tinatawag eh. Yung mga bagay na kontrolado mo at yung mga bagay na hindi mo kontrolado. Maraming mga tao kung bakit nakikita mo, sobrang hapong-hapo sa buhay, sobrang nag-worry, anxious, kasi lumalagpas sila sa borderline nila. Yung mga bagay na wala silang control, pilit nilang kinokontrol. Amin mo ba doon? Pero kapag alam mo na, Lord, hanggang dito lang ako, yung mga bagay na hindi ko kayang gawin, inaasa ko sa iyo. Yung mga bagay na wala akong magagawa, inaasa ko sa iyo. Yung mga bagay na wala akong control, Lord, ibinibigay ko sa iyo. At doon, nakakabalik ka sa place of rest. Nagkakaroon ng inner peace. Amen po ba doon? Amen. Saan galing yung rest? Saan galing yung peace? Sa kaunawaan mo na ang Diyos ay mabuti, tapat, committed sa mga pangangailangan mo. Ibig sabihin, nag-aapoy sa iyong puso na hindi ako pababayaan ng Panginoon. Kung meron mang ililigtas ang Diyos, ako yung una. Amin ba doon? First in line ako. Natutulog pa lang ako na provided na lahat ng aking pangangailangan. Yung paparating na problema, may solusyon ng Panginoon. Alam ni Lord kung paano ko aalisin sa problemang ito. Pero pilit mo sinusolusyon, saan kaya ako ganito? Nako, yari na ako. Hindi ka na matatahimik. Pero kapag naintindihan mo na meron kang mabuting pastol na nangangalaga sa'yo, nag-iingat sa'yo, tapat sa buhay mo, babalik ka doon sa place of peace. Amen? Andiyan ba tayo? Yung inner peace. At may enjoy mo yung bawat araw ng buhay mo. Dahil nagtitiwala ka sa kabutihan ng Panginoon. Alam niyo po, simple lang po itong series natin eh. Ano ibig sabihin ng series sa Psalms 23? Mamahinga ka sa kabutihan ng Panginoon. Bakit? Meron ka mabuting pastol eh. Eh yung mga tao nga dyan, di ba? Bibigay yung sarili, sasagutin yung lalaki na kahit alam nila, sasaktan sila. Masabi lang, gusto lang nilang merong mga laga. Tama, mali. Di ba? Yung basta para lang iniisip mo, mapangalagaan ka lang, kahit alam mo yung tao, hindi na faithful sa'yo, basta okay lang, titisin ko, basta pakiramdam ko, may nangangalaga sa akin. Eh, yung problema, si Lord, iba siyang mangalaga. Sabi niya, for I know the plans I have for you, plans to prosper and not to harm you. And plans to give you hope in a great future. May nangangalaga sa iyo. May nangangalaga. Sabi mo sa katabi mo, may nangangalaga sa iyo. Sa kabila, sabi mo, may mabuting pastol. Grabe, ito yun, no? Yun ang bottom line, eh. Mamahinga tayo sa kabutihan ng Lord. Yung mga bagay na kaya natin gawin natin. Yung mga bagay na hindi natin kayang gawin, si Lord ang bahala dyan. Kapag oras ng tulog, matulog tayo. Amen. Huwag yung isip ng isip kung ano solusyon kasi alam na ng Lord at may solusyon na ang Lord sa problema mo eh. At kaya kang ialis ng Panginoon sa pinagdadaanan mo. May mga times na napunta ka sa hukay, kapag nasa hukay ka, hindi mo alam kung paano makakaalis kasi nga nandun ka sa pinakamalalim eh. Pero lagi nandun ang Diyos. Alam niya. Kaya sabi sa Bible, ang kamay ng Panginoon ay hindi maiksi.
At ang sabi ng Lord, nothing is too hard for me. Nothing is too difficult for me. Ano ibig sabihin? Dumipende ka, magtiwala ka na mabuti ang Diyos sa buhay mo. Hindi ikaw ang nangangalaga, hindi ikaw ang tunay nag-iingat sa iyo. Sa katunayan niya, kahit successful ka, paglabas mo niya, pwede ka mabangga, patay ka eh. Amen po ba doon? Huwag mo sabihin na, ay grabe, cum laude yan. Eh, ano ngayon? Ba't wala bang namamatay na matalino at mayaman? Ay, nung pandemic lang, mayaman, mahirap, maputi, maitim. Ano man ang kondisyon ng tao, namamatay eh. So lahat ng mga achievements mo, wala na yan. Hallelujah. Kaya ako po naniniwala ako, kaya nung pandemic, nagkaalaman eh. Diba yung ibang mga kasyan, nagkumpugan ng ulo sa pure gold kasi tawag doon, nagpanic buying. Nagpanic buying na kasi bakit? Mamamatay tayo, magugutom tayo. Ay, yun. Diba? Sinugal ang buhay. Pag uwi, umuubo. Eh, bakit? Sabi ko, hindi, alam ni Lord yan. Alam ni Lord yan. Gagamitin ng Lord ng mga leaders, no? Nangangalaga sa bansa. Bibigyan ni Lord wisdom yan. May ingatan ang buhay ng tao. Are you with me? Ang Lord nangangalaga sa atin. Oh. So, balik tayo. Go back to the place of peace. Habang nandito ka, Lord, sa'yo na itong problema ko. Sa'yo na po ito. Pangatlo, number 3, it will cause you to take risk. Yung goodness ng Lord, di ba? Ano mangyayari? You will step out in faith because you know that God's goodness will back you up. Huwag kang matakot, sumubok. Isipin mo pala magnegosyo, ay naku, mabagsak na ako, baka naku, malulugi. Hindi. Hindi ibig sabihin may nangyari sa nakaraan, ayan na ang destination mo. Ulitin ko. Your setback is not the final chapter of your life. God would finish what He started. He who began a good work, sabi ng Panginoon, ang Diyos na nagpasimula ng magandang bagay sa buhay mo ay Kanyang tatapusin sa magandang kaparaanan. Flourishing finish, not a defeated finish, not a bankrupt finish, but a flourishing finish. Bakit ka matatakot? Yung mga wala nga Diyos, ang lalakas ng loob, ikaw pa kaya? Na alam mo yung kabutihan ng Panginoon, hinahunting ka, nakabackup sa'yo, aggressively, chinichis ka. Huwag ka sumubok ng mga bagong bagay. Amin pa ba doon? Mangarap ka, lakaran mo yung pangarap mo. Huwag kang mag-settle na makasurvive ka lang sa buhay. Okay na. Kapatid, kung meron mang may karapatan na mangarap ng malaki, ikaw yon at ako. Bakit? Biruin mo lang dyan yung kabutihan ng Panginoon. Bakit? Kasi sa iyong kasaganahan, siya ang napaparangalan din. Di ba? Are you with me? Kaya ang Lord gusto kanyang i-bless. Kaya lang, hindi mo ma-experience kasi nag-settle ka na sa kahirapan, sa kawalan. Parang ayoko nang sumubok. Hindi. Sumubok ka uli. Sumubok ka uli. This year, kapatid, tandaan mo to. Maraming bubuksan na pintuan ng Panginoon para i-bless ka. God loves you and He is able to bless you. Laging tatandaan, mahal ako ng Diyos at willing at able ang Lord na i-bless ako. Bakit? Because God loves me. He loves me. Amen po ba doon? Parang wala pong tao rito. Wag kang matakot na gawin ng bagong bagay kasi bakit? Favored ka. And then next, yung mercy. Mercy means steadfast love, loving kindness, love that will never end, love will never ever stop loving you. Amin po ba doon? No? It will never give up on you. Hindi ito lalayo sa'yo. Ano man ang nagawa mo, hindi hihiwalay ang kabutihan, habag, katapatan ng Diyos, pangangalaga ng Diyos sa buhay mo. Na kahit sabihin pa natin maraming beses, ay na-disappoint mo ang Panginoon. Hindi nangangahulugan nun na inalis niya na sa iyo ang kanyang pangangalaga, ang kanyang kabutihan at habag. Kahit ano pa man ang nagawa mo, nanatili ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Amen pa ba doon? At yung mercy, bakit kailangan natin ng mercy?
sa mga pagkakataon na tayo po ay nagkakamali din. Tama po ba doon? No? Tingnan niyo po ito, kakaiba tong kakaiba tong ekonomiya ng Diyos eh. Yung takbo ng langit kakaiba. Kasi sa lupa, kapag nagkasala ka, nagkamali ka sa isang tao, sino dito nagkamali ka na? May nasaktan ka. Okay? Dahil alam mo nasaktan mo siya, ano gagawin mo? Hintayin mo siya lumapit o ikaw lalapit sa kanya? Anong siya lalapit sa iyo? Ikaw yung nga nakasakit sa kanya eh. Di ba? Ikaw yung magsisik para lumapit sa kanya at hingin yung kanyang kapatawaran. Tama, mali. Ito, iba. Ikaw yung nagkamali kay God. Ikaw yung nag-fail kay God. Pero yung mercy ni Lord, ikaw yung hinahanting. Ikaw yung nilalapitan. Ganun ka kamahal ng... Ewan ko na, hindi nyo yata nakakuha eh. Nakuha po natin. Tama? Sa halip na ikaw ang lumapit para makuha mo yung forgiveness, si Lord, yung mercy niya, ikaw ang pinupuntahan. At sabihin sa'yo, pinatawad na kita. Pinatawad na kita. Could you imagine kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay po natin? Amen po ba doon? Tandaan niyo po, ang sheep, ang umahabol sa sheep, wolves. Ang umahabol sa sheep ay lions, predators. Pero tayo po, ang umahabol sa atin, goodness and mercy of God. Bakit nasa pangangalaga ka ng mabuting pastol? When your God is your good shepherd, blessing will follow. Amen po ba doon? Amen po ba doon? So God loves you and He wants to bless you. Romans chapter 8 verse 38 to 39. Tingnan niyo po ito. Dito po ako magtatapos sa inyo. Sabi niya, and I am convinced that nothing can ever separate us from God's love. Neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today nor our worries about tomorrow. Not even the powers of hell can separate us from God's love. No power in the sky above or in the earth below. Indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. Kahit ang kamatayan, paghihirap, ang puwersa ng kadiliman, ay walang magagawa, walang kakayanan para pigilan ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Walang makapaghihiwalay sa Diyos at sa atin. Alam niyo po, sabi niya, nothing can separate us from the love of God. Not love for God. Kasi yung love mo kay Lord, bitaw nga ng bitaw yan eh. Mahina nga yan eh. Pero salamat na lang, sinabi ng Diyos sa kanyang salita, sa pamamagitan ni Apostol Pablo, buti na lang yung pag-ibig ng Diyos hindi bumibitaw. Kasi maraming beses yung pag-ibig natin bumibitaw. But the strong love of God. Alam niyo ba yung solido, matatag na pag-ibig ng Diyos, yung bang bumitaw ka na, pero hindi ka pa rin binibitawan. Ibang-iba kapag ang Diyos ang may hawak sa iyo. Amen? At ibang-iba kapag ikaw rin ang may hawak sa Panginoon. Kaya nga bilang isang magulang na sobrang mahal mo ang iyong anak at iniingatan, kapag dadaan siya, tatawid siya sa mapanganib na kalsada, hindi mo hahayaan yung anak mo may hawak sa iyo. Ikaw ba ninyo, tatawid ka sa MacArthur, papayag ka ba, hawak-hawak ka ng anak mo? Hindi. Bakit? Kasi meron tendency na makabitaw siya at mapahamak. Pero iba na kapag ikaw ang humawak. Itatawid mo siya ng ligtas at maayos. Ganyan ang pag-ibig ng Panginoon sa atin.
dumaan ka man sa valleys ng buhay mo, ups and down ng buhay mo, in good times, in tough times, nandun ang Diyos, hawak-hawak ka niya. At yung pag-ibig sa'yo ng Panginoon, walang makapaghihiwalay nito. Kahit sino ang humamon, kahit ibigay man ng kaaway ang buong puwersa ng kadiliman, nothing can separate us from the love of God. Kaya sabi ni David, no, dito siya nagtapos, sabi niya, and I will dwell in the house of the Lord forever. Now, the word dwell, it means to abide, to sit, to remain. To remain, ah. Not to visit, but to remain. To remain. I believe the greatest blessing is to be in the presence of the Lord forever and ever. Yan ang pinakamatinding blessing. Hindi yung mga bagay at material na bagay na meron ka, kundi yung intimacy relationship mo sa Panginoon. Yung presence ng Lord sa buhay mo. Yes, of course, in the Old Testament, si David, gustong-gusto niya nasa temple siya. Pero dito po, ito yung yung kahit wala ka na dito, alam mo mayroon kang uuwian. Kaya nga sabi nga, napakapalad natin. Because if, for example, if I die, I will be with the Lord. If I live, the Lord will be with me. Habang nandito ako, kasama ko ang Panginoon, at kahit wala na ako rito, ako naman ang sasama sa Panginoon. And I shall live in the house of the Lord forever. The relationship between David and the Lord will last forever. Amen po ba doon? No? Alam niyo po, last time, kamakailan lang may nag-PM po sa akin. Dami po nag-PM sa akin eh. Sabi niya, napanood niya yung sermon, isa sa sermon. Niya, Pastor, sobra po akong iyak ng iyak habang pinapanood ko. Mula simula hanggang matapos, iyak po ako ng iyak. Etong taong ito, okay ang kanyang buhay. Maayos, may kayamanan. Kaya lang ang bottom line, ang gulo ng kanyang buhay. After namin mag-usap, na-realize ko na, Lord, kung hindi lang dahil sa kabutihan mo, wala naman din ako dito eh. Wala ako sa ganitong buhay. Kasi mali-mali nga decision ko eh. Hindi ko sineryoso yung pag-aaral, puro barkada, pag-iinom. Imagine, kung ako i-imagine, saan ka makakita ng magandang resulta sa ganong lifestyle? Tama, mali. Tapos, wala. Napalibutan ka ng mga tao na ini-impression ka ng hindi maganda. Bago ako matulog, alam mo, naiyak talaga ako kay Lord. Sana po ganito yung heart natin. Yung bang hindi mo mararating yung lugar kung nasaan ka ngayon kundi dahil sa kabutihan ng Lord. Niligtas lang tayo ng Panginoon. Sinagip lang tayo ng Diyos. Ni-imagine siguro dahil ganun ang buhay ko, ganito na siguro nangyari sa akin. Kasi sabi ko nga sa inyo, classmate ko, kakadota, hindi na nagising eh. Totoo po, minsan lang natulog, binangungot pa. Yung isang classmate ko sa Caloocan, nakipag-inuman lang, binaril sa ulo. Mga tropa ko po nakasasamahan ko, nasa conference ko po yun eh. Sabi ko, grabe, kung hindi dahil sa kabutihan ng Panginoon, kung hindi ako niligtas ng Diyos, wala na rin siguro ako. O kaya, wala na buhay ko, wasak na buhay ko. Kaya ako naniniwala ako, kung nasan ka man naroon ngayon, hindi dahil yan sa husay mo, hindi yan dahil sa galing at talino mo. Lahat yan biyaya lamang ng Panginoon. Kung hindi ka niya sinagip sa mga mali mong desisyon, matagal ka na napahamak. Mabuti lang talaga ang Diyos. Mabuti lang po talaga ang Diyos. Kaya sa umagang ito, sabi ni David, surely, your goodness and mercy shall follow me all the days of my life. All the days.
In good times, in tough times, in good, in bad days, in good days, in bad days. The Lord is with you. The Lord is with you. God is there. Amen? Pwede po ba tayo lahat ay tumayo at mag-worship lang tayo kay Lord? As we worship the Lord in spirit and in truth, awitin uli natin itong the goodness of God. At habang umaawit po tayo mga kapatid, wag lang natin siyang tonohan. Wag lang natin siyang kantahin. Kundi isipin mo kung gaano kabuti ang Panginoon. No? Talagang mag-alab sa puso mo na, Lord, kung hindi mo lang ako sinagip, wala na talaga ako. Kung hindi mo iningatan ang buhay ko, sira na talaga to. Napahamak na talaga to. Pero Lord, salamat sa iyong kabutihan at tabag. At ang pinakamatandi, kapatid, tandaan mo to, walang kapangyarihan ng kaaway na pahintuin ang pag-akit mo ng kaharian ng Diyos. Amen? Manghihina ang iyong katawan, pero wala siyang kapangyarihan pahintuin ang pag-akit mo sa kaharian ng Diyos. Bakit? Sabi ng Panginoon sa John 10, bilang mabuting pastor, ako ang mabuting pastor. Ang sino mang nasa aking mga kamay ay walang sino mang makakaagaw. Hindi ka na kayang agawin ng kaaway. Ikaw ay pagmamay-ari ng Diyos. At dahil pagmamay-ari ka ng Diyos, ang kanyang pag-ibig, habag, kabutihan, katapatan at biyaya ay patuloy mo mararanasan. At sinisigurado ng Panginoon sa buong buhay mo, hindi ka makakatakas sa Panginoon. Ang abutihan niya, surely His goodness and His mercy shall follow you all the days of your life. Amen. Come on, let's worship the Lord. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, 'cause all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness, Lord, your goodness is running after me. Oh, your goodness is running declare this. it's running Yes, after Lord. me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. So my life, Yes, Lord. Ang sarap awitin ito, kapatid. In all my life,
the last time, and all my life. And all my life. Yes, Lord, indeed. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Lord, we bless your name. Thank you so much. Thank you, loving Father. You are the good shepherd. Thank you for your love and loving kindness. Thank you for your mercy. Thank you for your grace, Lord. Panginoon, salamat. Dahil sa kabila ng lahat, ano man ang nangyari, na natili ka tapat sa buhay po namin. At sigurado, Panginoon, na di magbabago ang pag-ibig, kabutihan mo sa aming buhay. Salamat po. Ngayong umagang ito, pinuno mo kami ng iyong presensya. Kinatagpo mo kami ng iyong salita. Muli mo pinaalala sa amin na merong kaming mabuting pastol na nagmamahal at nangangalaga sa amin. Mapagmahal na Diyos, mapagmahal na Ama, mapagmahal na mabuting pastol. Salamat po, salamat po. Ikaw ang dahilan kung bakit ang buhay po namin ay naingatan at nagkaroon ng kabuluhan. Salamat po. Pinupuri ka po namin at dinadakila, Ama, sa lahat ng ito. Sa pangalan mo, Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen.